Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga aral mula sa kwentong Ang Matanda at ang Dagat. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang mga aral sa kwentong Ang Matanda at ang Dagat. Ang kwento ay isang alegorya ng pakikibaka ng tao sa mga pagsubok sa buhay na nagtuturo na ang tunay na tagumpay ay nasa pagpupunyagi, hindi lamang sa resulta. Una ay ang tagumpay ay hindi laging nasa resulta. Kahit na nawala ang isda kay Santiago, ang kanyang pakikibaka at pagpupursige ay isang tagumpay na nagpakita ng kanyang tapang, tiyaga at karunungan. Itinuturo ng kwento na ang tagumpay ay sa proseso ng pagsisikap, hindi lamang sa dulo ng laban. Ang pagpapahalaga sa dignidad at karangalan. Kahit sa harap ng kahirapan, pinanatili ni Santiago ang kanyang dignidad. Itinuturo nito na ang pagiging marangal ay mahalaga sa anumang hamon ng buhay. Sumunod, ang pagtitiis sa gitna ng pagsubok. Ipinakita ni Santiago ang matinding pagtitiis sa gutom, sakit at pagod. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiyaga at pagtitiis upang maabot ang mga pangarap. Sunod, paggalang sa kalikasan. Sa kanyang laban sa marlin at pakikipag-ugnayan sa dagat, ipinakita ni Santiago ang paggalang sa kalikasan. Itinuturo nito na dapat tayong makipag-ugnayan sa kalikasan ng may paggalang at pag-unawa. Sumunod, walang hangganang pag-asa. Sa kabila ng maraming araw na walang nahuhuli, nanatili ang pag-asa ni Santiago. Ipinapaalala ng kwento na huwag sumuko sa kabila ng mga kabiguan at palaging maniwala na may pag-asa. Ang kahalagahan ng relasyon at suporta. Ang relasyon ni Santiago kay Manolini nagpapakita ng kahalagahan ng suporta at pagmamahal ng mga mahal sa buhay, lalo na sa panahon ng pagsubok. Labanan ng sariling pag-aalinlangan. Sa gitna ng laban, si Santiago ay nagkaroon ng mga pagdududa sa sarili ngunit patuloy siyang lumaban. Ang aral dito ay ang paniniwala sa sariling kakayahan kahit na may mga pagsubok at pag-aalinlangan. Sunod, pagpapakumbaba sa harap ng tagumpay at kabiguan. Sa kabila ng kanyang pakikipagsapalaran na natiling mapagpakumbaba si Santiago, ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap ng parehong tagumpay at pagkatalo ng may kababaang loob. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.